So sabihin ko sa inyo mga lods ha, magkano sahod natin doon. Ang trabaho ko doon 8 to 5, minsan hanggang alas 4 lang. Pagka wala nang ginagawa, out na ako. Ang bahay libre, yung pagkain may food allowance ako ng almusal, may food allowance, yung tanghalian ko binabayaran nila. Ang basic ko doon is 2.5 sa isang buwan. Magkano yun sa pera natin? 100,000 piso. 8 to 5 lang ang trabaho ko. Lunes hanggang Biyernes lang ang pasok ko. Sabado at Linggo walang pasok. At kapag red calendar, ayan, automatically walang pasok. Pero bayad. Wow! Hey, what's up guys? It's me Marlon, just for Fun TV, and welcome sa ating YouTube channel. So for today's vlog mga lods, meron akong gustong i-share sa inyo. Nung isang gabi, pagtingin ko dun sa ating YouTube channel, so meron akong nakita na nag-comment. Yung comment niya is Korean. Nasa ko, tapos inintindi ko yung sinabi niya in Korean mga lods. Disclaimer, ayan, hindi po tayo magaling sa Korean. Ayan, nakakaintindi lang ako ng konti. So binasa ko yung Korean, sa pagkakaintindi ko, yung unang sulat pa lang sabi niya sa akin, Marlon Hyung, sabi niya ganun sa akin. So ibig sabihin kilala niya ako nung Korean. So bla bla bla. Hindi ko natandaan yung iba, pero translate ko sa English. Nakita ko, sabi niya, Marlon Hyung, Kuya Marlon, sabi niya, it's good to see you doing well. Sabi niya ganyan, take care of yourself, keep healthy, sabi ganun sa akin. So nung binasa ko yung yung profile mga lods, Cho Tehe. So yung pangalan na yun ay anak ng aking amo. Kung natatandaan niyo mga lods, sa company natin na tayo lang mag-isa yung foreign worker o yung Wegok Saram, di ba, tatlo lang kami nagtatrabaho doon, yung tatay, yung anak at saka ako. Tapos paminsan-minsan tinatawag yung kanilang nanay, ayan, si Samunim, para tumulong sa amin pagka marami kaming ginagawa. So doon sa company na yon, 4 lang kami nagtatrabaho, pero mostly 3 lang kasi nga bira lang naman magkaroon ng maraming gawa, kaya 3 lang kami palagi nagtatrabaho. Yung anak, ayan, kung saan siya yung kumukuha at saka nag-deliver ng mga items na ginagawa namin, at yung kanyang tatay yung nagmamakina, at ako yung kanyang assistant. So most of the time dalawa lang kami nung amo kong lalaki, yung yung tatay na nasa Kongyang or sa company. So nakilala ko yung nag-comment dun sa natin, YouTube channel natin, yung amo ko na anak nung pinakasadyang ko. So kung tawagin ko Bujang Nim or Pujang Nim, so si Tehe ang pangalan niya mga lods. Ayan, mega loud shoutout sa'yo, Pujang Nim, ayan, annyeonghaseyo, ayan. So siya yung anak nung ating amo. Tuwa ako mga lods kasi yung amo ko na yon, syempre ang mga Korean mga lods, hindi yan nagbabrowse sa YouTube ng mga foreigner. So hindi, nagtataka ako kung paano niya nalaman yung channel ko. Actually nung kinasal siya, inalaw niya ako na mag video coverage. In-invite niya ako dun sa kasal niya. So ako lang ang nag-iisang foreigner doon mga lods, dun sa kasal niya na yon. So in-invite niya ako at ayun, nasaksihan ko yung kasal niya. Tapos sabi niya sa akin, yung kuya, sabi niya, mag-video ka doon sa kasal ko, sabi niya, tapos i-upload mo, sabi niya sa akin. Pero pa-check mo muna sa akin, sabi niya nung amo ko. So napakabait, di ba? So talagang mababait sila mga lods, at talagang natutuwa ako na kahit nandito na tayo sa Pilipinas mga lods, naaalala pa rin tayo ng mga amo natin na nasa ibang bansa or ng mga Korean. So sabi nga ng mga ibang nag-comment sa atin dun sa pinost ko, na yun nga, yung comment na yun, sabi niya hindi ka nila makakalimutan kasi nga sa kabutihan at yung kaalaman mo sa trabaho na ipinamalas mo sa kanila. So yun ang comment ng mga kababayan natin, di ba? So that's how Korean, ganyan mag-treat ang Korean sa isang foreigner pagka nalaman niya na unang-una yung attitude mo maayos, kumbaga. So yung naging pakikisama mo sa kanila, yung sa araw-araw na nagtatrabaho kayo, yung pakikipagsalamuha mo sa kanila, na nakikita nila na isa kang mabuting tao, ayan, tatandaan nila yon mga lods. At yung kaalaman mo sa trabaho, yung pinakitang o pinamalas mo na kabutihan sa trabaho, talagang tatandaan nila yan. Sabi ko nga sa inyo mga lods, mga Korean, pagka talagang gustong gusto ka ng mga yan, talagang aalagaan ka. Oo, totoo yun. Sabi nga sa inyo, nangihinayang ako kasi umalis ako dun sa kanila.
So yan ang ano sa atin mga lods. Sinisisi ko rin yung sarili ko kasi ako ang nagkamali mga lods. Naghangad ako ng mas malaki. Ayan, naghangad ako ng mas magaan na trabaho dahil sa pag-aakala ko na makakita ako ng trabaho na mas mahabang oras, pagkatapos ay mas malaki ang sweldo. Pero hindi ko alam, doon pala sa trabaho ko na yon, okay na ako at safe na safe ako. Siguro kung hindi ako umalis sa kanila mga lods, ayan, marami nagsasabi baka hindi ako nahuli or napauwi. So sabihin ko sa inyo mga lods, magkano sahod natin doon. Ang trabaho ko doon 8 to 5, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 lang ng hapon, minsan hanggang alas 4 lang. Pagka wala nang ginagawa, out na ako. Tapos ang bahay libre, yung pagkain may food allowance ako ng almusal, may food allowance, yung tanghalian ko binabayaran nila kasi hindi ako makain sa sila. So ang basic ko doon is 2.5 sa isang buwan. Magkano yun sa pera natin? 100,000 piso. 8 to 5 lang ang trabaho ko. Lunes hanggang Biyernes lang ang pasok ko. Sabado at Linggo walang pasok. At kapag red calendar, ayan, automatically walang pasok. Pero bayad. So ganun na kaganda yung kalagayan natin mga lods sa company na yun. At talagang nanghihinayang ako kasi nga nagangat pa tayo ng mas malaki, di ba? So napakaganda na nung kinalalagyan natin. Tapos dun sa nalipatan natin, ayan, talo tayo, di ba? So at dun sa huling nilipatan natin kung saan 3 buwan pa lang tayo nagtatrabaho, ayan, doon tayo natiklo, di ba? Doon tayo nadamay. So pinapakita lang dito mga lods na kailangan magkaroon tayo ng contentment, yung pagiging kontento. Kung tingin natin na maganda na yung kinalalagyan natin at wala masyadong pressure, hindi masyadong hirap yung katawan mo sa trabaho, hindi masyadong pagod, hindi puyat, maraming pahinga, ayan, huwag na kayong maghangad ng mas malaki. Kasi nga sabi nga nila, anumang labis, di ba? Yung labis na paghahangad ng anumang bagay hindi rin nakakaganda, hindi rin nakakabuti, nakakasama din. Sabi pa nila, di ba? Pili ka ng pili, di ba? Mamaya mapunta ka sa bungi, di ba? So, ayan, share ko lang sa inyo mga lods yung ano natin, yung experience natin nung nandiyan pa tayo sa Korea, ayan, at yung pag-reach out sa atin ng ating anak ng amo, ayan, talagang nakakatuwa mga lods. Nabigla rin ako na talagang siguro hindi niya alam yung aking YouTube channel mga lods. Meron akong yung pumalit sa atin doon, kaibigan natin, ayan, mega loud shoutout sa iyo, Mandy, ayan, Valdez, siya yung pumalit sa atin doon, mega loud shoutout sa iyo. Siguro tinanong sa kanya nung sadyang ko yung YouTube channel ko, kaya nakapag-reach out sa atin yung anak ng amo natin. At siguro rin baka naalala din tayo nung sadyang natin, yung tatay niya, at sinabihan yung anak na kumustahin mo nga si Marlon. Actually yung nanay mga lods, si Samunim, nagchat-chat pa sa akin sa Kakao. Nakakausap ko siya sa Kakao. Kaya lang minsan kasi malalalim yung mga Korean nila, hindi ko na masyadong magets, hindi ko masyadong maintindihan. So nagre-reply ako pakunti-kunti na lang kasi hindi man tayo talagang hanggok malchare, hindi man tayo talagang honestly basic lang din ang alam natin. So ayan mga lods, di ba? Kaya nga palagi ko sinasabi sa inyo, diba sa mga vlog natin, minsan nabanggit ko na ang mga Korean, pagka nakita nila na magaling ka magtrabaho, talagang they will going to treat you well. Talagang ititreat nila kayo ng maayos, aalagaan nila kayo, ibibigay lahat ng gusto nyo at kailangan ninyo. So kaya advantage natin pagka marunong na tayo at magaling sa trabaho. So sa mga baguhan dyan, ayan, hindi naman kailangan na pagdating nyo sa South Korea magaling kaagad kayo magsalita. Hindi naman kailangan pagdating nyo sa Korea is nakakaintindi kaagad kayo. So ang pinaka lang, galingan nyo magtrabaho. Ang importante mga lods pag nasa Korea na kayo, yung inyong initiative, magiging madiskarte. Yung bang tipong kahit na hindi pa kayo inuutusan, iniisip nyo na agad kung ano yung possible na iutos sa inyo o nagawin based doon sa process ng trabaho ninyo. Obserbahan nyo, kung halimbawa bago kayo sa trabaho, kararating nyo lang, syempre wala pa masyadong alam, obserbahan nyo yung process ng trabaho. So on, pagka medyo na pick up nyo na o medyo na pag-aralan nyo na yung proseso nung gawa ninyo sa company, ayan, mag-isip kayo ng advance. So
So kung halimbawa kasama nyo yung mga Koreano, kasama nyo yung amo nyo, nagtatrabaho kayo, kung ano yung tingin mo na susunod na gagawin at yung mga susunod na kakailanganin, ihanda mo na hindi na kailangan iutos sa'yo. Yun yung tinatawag na initiative. So magkukusa ka para mapadali yun yung trabaho. So ganyan sa Korea mga lods, kailangan talaga pakita mo na maasahan ka sa trabaho para bibigay nila sa'yo lahat ng pabor na gusto mo. Actually mga lods, nagpapaalam ako sa kanila 3 beses na ako nagpaalam sa kanila, kaya nga tinaasan yung sahod natin. Every time na magpapaalam ako sa kanila, tinataasan yung sahod ko, dinadagdagan ng 200,000 won. So magkano yung 200,000 won sa pera natin? 8,000 pesos, 8,400, diba? Kada nagpapaalam ako, nakatatlong paalam ako, yung pangatlo umalis na ako, kaya umabot yung basic ko ng 2.5. So nung huling paalam natin, nung huling nagpaalam ako, naalis ako, inoperan ako mga lods nung amo ko na wag na raw akong umalis, tataasan uli yung sahod ko. So sumasahod na ako noon ng 2.8 million won sa pera natin na sa ano na yan mga lods, mga 110, 115 mga ganon, 120. Tapos nung nagpaalam ako nung huli mga lods, nung umalis na ako nung huli, inoperan ako ng amo ko na gawing 3 million won yung sahod ko. So diba? Magkano sa pera natin mga lods? 120,000 pesos. Pagkatapos inoperan pa ako na ikukuha daw ako ng apartment. Di ba nga yung bahay natin dun sa kanila is container lang, medyo mainit pag summer, medyo malamig pagka winter. So tsaka malayo yung CR, hindi comfortable. Yun din ang isa sa inayong ko dun mga lods. Yun nga, nung umalis ako sa kanila, inoperan ako na ikukuha ako ng sarili kong apartment o ng bahay, di ba? So ganoon ang mga Korean mga lods, pagka nakita nila na kailangan kanila sa company nila at marunong kang magtrabaho, maayos yung attitude mo, maasahan kanila, ayan, i-offer nila sa'yo lahat ng pwede nilang i-offer, huwag ka lang umalis sa kanilang company. So yan mga lods, share ko lang sa inyo yung mga experience natin sa Korea nung nandyan pa tayo. So wala namang masama kung gagawin natin mga lods, kung gagayahin natin, kasi syempre pagpalit tayo ng kalagayan, diba? Ako yung amo, ikaw yung employee, ikaw yung EPS, di ba? Pag ba nakita ko na petiks ka sa trabaho, wala kang diskarte, tatamad-tamad ka, hindi ka marunong magtrabaho, palagay mo matutuwa ako sa iyo, di ba? Di ba? Hindi. So, pero pag nakita kita na may initiative ka, na magaling kang magtrabaho, marunong ka, nag-iisip ka, at higit sa lahat mabait ka, di ba? So, mapapalapit din yung loob ko sa iyo, di ba? Yung kumbaga makikita ko na tong taong to reliable to, tong taong to matino to, tong taong to kahit hindi ko tinitingnan nagtatrabaho ng maayos to, tong taong to hindi ko may petics to, diba? Pag oras ng trabaho talaga. So talagang matutuwa ako sa iyo, at bilang appreciation doon sa trabaho mo, bilang reward doon sa trabaho mo, doon sa pinakita mong kabutihan, kagalingan sa trabaho, diba? Dadagdagan ko yung sahod mo or bibigyan kita ng incentives or bonus, di ba? So sabihin ko sa inyo mga lods, doon sa factory natin na yon, napakatagal kong EPS diyan sa South Korea. Doon sa 4 years and 9 months ko na pagiging EPS, mostly sa mga napuntahan kong company. 3 yung nalipatan kong company kasi nakadalawang release ako. Hindi ako nakakatanggap ng bonus. What? Minsan gift set, yung spam na set yon, pero pera parang madalang lang akong mabigyan doon sa 4 years and 9 months ko na pagtatrabaho bilang EPS. At nung ako yung naging G1 at nung ako yung tumakbo, yun nga, yan sa huling company ko na yan, sabihin ko sa inyo, bawat holiday, bawat bakasyon, meron tayong bonus. 200,000 won, 300,000 won, sa pera natin 12,000 pesos yan kada legal holiday. Yung summer vacation, Chuseok, nung nakaraan nga, minsan Pasko tsaka bagong taon, nagbigay pa ilang araw lang pagitan. 25 binigyan ako, tapos January 1 binigyan na naman ako, pagkatapos February, Solnal, Chinese New Year, binigyan na naman ako ng bonus. Sana all. So ganon doon sa company ko na yun, kaya napakaswerte ko at napunta ako doon. So doon sa pumalit sa atin ngayon, ayan si Mandy, regular shoutout sa iyo, go. Hindi ko alam kung binibigyan din siya ng bonus, kasi syempre sabi ko nga sa inyo, yung mga bonus at yung incentives minsan base din yan
sa performance ng isang EPS o ng isang foreign worker, di ba? So kung nakita nila, natuwa sila sa mga trabaho mo, di ba? So magbibigay sa iyo ng reward or ng bonus. So kaya advice ko sa inyo, ayan sa mga kababayan kong EPS na nandyan sa South Korea ngayon, ayan, pakita nyo yung best nyo, pakita nyo yung galing nyo. Huwag nyo isipin, huwag nyo gayahin yung iba na ito lang yung trabaho ko, dito lang ako. Kung gagawin ko yung trabaho, kung pag-aaralan ko yung ibang trabaho, ganun din naman ang sahod, di ba? So huwag kayong ganun. Aralin nyo lahat ng proseso ng trabaho dyan sa company ninyo, at kapag napag-aralan nyo na lahat yan, may possibility na tumaas yung position nyo from production worker o nagmamakina bilang kumbaga parang yung panjang, parang department manager. Pwede, may mga foreigner na nagiging panjang mga lods. Ako nung EPS ako, nagpanjang ako panggabi doon sa plastic injection na namin. So pagka nalaman nyo lahat ng proseso sa trabaho, yung posisyon nyo medyo aangat, yung respeto sa inyo ng mga Koreano medyo aangat, at higit sa lahat yung sweldo nyo medyo aangat, di ba? So wag kayong gumaya dun sa iba na ito lang pinagawa sa akin, ito lang gagawin ko, dito lang ang trabaho ko, ito lang gagawin ko, bahala ka sa trabaho, hindi kita tutulungan, di ba? Hindi ko gagawin yan, ganun din naman ang sahod. Pero mali yun mga lods, mali yun. Pag-aralan nyo lahat para naging advantage nyo sa mga Korean or sa mga amo ninyo, di ba? So kaya lang mga lods, gusto kong i-share sa inyo yung pag-reach out sa atin ng amo natin. Nakakatawa lang mga lods na kahit nandito na tayo sa Pilipinas, di ba, kinukumusta pa rin tayo ng mga amo natin na banyaga o ng mga Korean. So kaya lang may share ko mga lods, sana makakuha kayo ng tip, makakuha kayo ng idea kung paano makukuha yung loob ng mga amo nyo dyan sa Korea. So thank you so much for watching mga lods. Ingat-ingat and God bless sa inyo lahat.